So welcome back na naman mga boss sa panibagong video natin. So for this video, ang i-discuss natin ngayon is regarding washing machine since maulan na. So kaya, since topic na ulit tayo, before aircon. So ngayon, focus muna tayo sa washing machine. So yung i-discuss ko ngayon is yung buying guide lang kung paano nga ba makapili ng isang magandang klaseng automatic washing machine or mga front load washing machine or kung anong washing machine yung mas babagay sa inyong mga bahay. So, yun, start kagad natin. So, yung unang dapat tandaan once na bibili po kayo ng mga fully automatic washing machine. So, titingnan nyo muna kung yung tubig nyo is malakas yung pressure. So, sa mga fully automatic washing machine kasi, so kailangan po niya na medyo may kalakasan ng water pressure para makapaglagay siya ng tubig ng mas mabilis. So, merong tinatawag kasing PSI na kailangan yung mga washing machine. So, yung pinaka-minimum kasi is 20 PSI and then maximum is nasa 116 PSI. So, kung mas mababa kayo sa 20 na minimum na PSI, so possible kasi na mas matagal maglaba yung inyong mga washing machine or mas matagal mapuno ng tubig yung mga fully automatic washing machine. So, yun yung unang tatandaan nyo, yung water pressure ng tubig. Yung pangalawa naman na dapat nating tandaan, so kung kayo ay gumagamit ng mga water fed or yung gravity type na mga linya ng tubig or yung nasa tangke, so at least gumamit kayo ng mga water booster para mapalakas yung pressure ng inyong tubig. Kung wala kayong mga pump booster sa inyong mga linya ng tubig, gaya nga nasabi ko, kung naka-gravity type lang kayo or yung mga water fed na tinatawag. So, mas maigi wag na kayong gumamit ng mga fully automatic washing machine kasi hindi rin uubra yan. May mga naging customer ako before or kahit ngayon nag-chat sa akin na hindi talaga gumagana yung mga fully automatic washing machine nila. So, nag-error siya. So, mas okay yan. Yung masasuggest ko, yung bilhin nyo na lang is yung twin tab or yung manual na tinatawag. So, yun na lang yung bilhin nyo kaysa mahirapan pa kayo, di ba? So, twin tab yung gamitin nyo kung sobrang hina talaga or gravity type yung linya ng tubig nyo. So, yung pangatlo, syempre, yung dapat yung tandaan din dyan is yung paglalagyan. Kasi hindi yan gaya ng, kung yung gamit is yung mga manual, pwede sa labas lang ilagay yan. Pero kung yung gagamitin nyo is yung mga fully automatic washing machine na top load or front load, so, kailangan yung hanapan ng magandang pwesto yan, indoor, meaning nasa loob siya ng bahay dapat ilagay. Diba? Kasi, ano yan mas sensitive na yan kung mauulanan yan or maaarawan. Yun. So, yung paglalagyan, syempre, yun yung kailangan yung tingnan din. So, yung number 4 natin, so mag-research kayo kung anong washing machine or brand, kung anong brand yung dapat yung bilhin, is either Panasonic man yan, LG yan, or Samsung. And then kung front load yung gagamitin nyo or yung top load, so dapat nyo i-consider yan. So i-research nyo kung anong klaseng technology ba, inverter ba, direct drive ba, belt drive ba. So i-research yung maigi, yan, yung dapat yung bilhin ng mga fully automatic washing machine. So yung panglima natin, syempre, alamin nyo kung ilan kayong gagamit or ilan kayo nasa loob ng bahay nyo. Kung dalawa lang kayo, is possible yan mga 7.5 below na capacity. So, yun yung mga tama dyan. Ngayon, kung more than naman kayo, 3 or 4, so mag 8 kilos na kayo pataas kasi syempre, mas malaking family, mas malaki din dapat yung capacity para mas makasave kayo sa kuryente saka sa oras, di ba? Kasi yung medyo malit yung nabili nyo na washing machine, tapos malaki kayo dun sa family nyo, mas matagal kayo makapaglaban yan din. Mas magastos sa kuryente din yan. Kasi ilang beses yung isasalang yung mga damit na inyong lalaban, di ba? So, yun yung i-consider nyo kung ilang capacity talaga yung dapat sa bahay nyo. So, number 6 naman, ito medyo so, kung medyo budget kayo, medyo nagpa-budget kayo lang, tapos yung mababang presyo lang, tapos bibili lang kayo ng mas mababang presyo. So, may mga branded naman kasi na nagsisale yan. So, antayin nyo or i-research nyo kung sinong dealer yung mag-sale. Yan, sila SM, madalas mag-sale yan. Sila Abinson, sila Anson. So, hindi naman porket branded yan kung Samsung or LG or Panasonic, sobrang mahal na. May time kasi na nagsisale sila na sobrang mura. So, at least yung nabili nyo, mura na, branded pa. So, antayin nyo lang, huwag kayong magmadali.
di ba? Lalo kung tight yung budget nyo kasi nagsisale naman sila, di ba? So pwede kayo mag-comment sa akin dito sa YouTube ko kung saan nagsisale kasi ako halos lahat ng dealer kasi alam ko kung saan nagsisale. So baka mabigyan ko kayo ng idea kung saan kayo dapat bumili. So yun. And then mayroon naman kasing mga home credit, yung mga financing kung talagang tight sobra yung budget nyo. So magda-down lang kayo. Yung iba nga walang down payment, 500 pesos lang pwede nila ma-proceed, di ba? So yun yung mga paraan para mas makatipid kayo, di ba? So yun lang muna mga boss yung blinag ko ngayon. Sobrang iksi lang, yung buying guide lang, yung tips, di ba? Kung ano talaga yung dapat yung bilhin and kung saan kayo makakamura and hindi masasayang yung pinambili nyo ng mga fully automatic washing machine. So next vlog ko, abangan nyo, magbibigay na tayo ng mga top 3 or top 5 na model ng top load or ng front load na pinakamaganda and then pinakamura, di ba? Para mas makatulong ko sa inyo. So abangan nyo sa susunod kong vlog. So kung bago ka pa lang sa YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe. In-hit mo na rin yung notification bell para updated sa mga video na aking ilalabas. Yun lamang. Peace out.